So maganda rin tanong siguro, sino yung mga nakatapat nyo nun? Lalo na yung mga kaposisyon ninyo, yung laging kailangan yung bantayan o bumabantay sa inyo. Yung bang pagkalaban ninyo noon, gigil na gigil kayo. Yung talagang game face on, pinaghahandaan nyo, natutulog kayo ng maaga kasi gusto nyo, pagkalaban nyo itong player na to, gusto nyo siyang talunin talaga. Sino yon? Ray, ikaw muna. Actually, nung time na yun, Sir Miko, lahat ng teams na yun, malalakas talaga eh. Hindi mo pwedeng i-underestimate. So, siguro para sa akin yung top 4 is yung Arellano kasi that time andun pa si Gio Halalon, si Ken Salado. Kompleto rin sila eh. Of course, San Beda, dalawa yung foreign player nila eh. So, compare mo sa amin na halos patay-bantay lang yung height namin nun. Siguro pinakamalaki lang namin si Ray Publico lang, which is 6'5". So, kunwari sa San Beda, sino dun yung parang favorite mo na kalaban? Yung talaga, kumbaga itong player na to, na ilalabas yung galing mo? Si Buster Amer kasi talagang team leader siya nung time na yun eh. Siya nagdi-dictate ng tempo ng game. So pagka kaharap ko siya, kabantayan ko siya, parang iniisip ko na if ever ma-stop ko siya, automatic na maguguluhan na yung team nila. So yun yung nag-help sa akin na ma-challenge sa kanya. Ikaw, Jom, sino yung kalaban mo na umiinit yung ulo sa'yo? Yung talagang kulang na lang ihagis ka sa labas ng court dahil sobrang galing mo yung magbantay. Sa akin, pag halos lahat yung mga import. Hindi pwedeng yung iba kahit di sila kasing lakas ni Ola maglaro. Iba pa rin sila sa local maglaro eh. So kailangan all out ka. Pero yung sa akin, yung mahirap talaga si Ola, malakas maglaro, matalino, tapos experience na. Then pangalawa si Acuete, kasi nga tawag nga nila LeBron James daw ng NC. Then si Uraime, kasi mahaba, ang hirap tapos matigas. Kailangan pinaghahandaan talaga. Hindi lang sa pagtulog eh. Pati bago yung game na yun, kailangan magbuhat na magbuhat. Ikaw ba, Jom, minsan di ka ba nagtanong, bakit ba ako lang nagbabantay dito? Wala siyang choice eh. Wala siyang choice. Wala choice. Malaki namin eh. Kasi si Aprico kasi, sir, doon siya natatapat sa mga local na scorer nila. So, kumbaga, ako, okay, alam ko na kung saan ako. Buti mabait to si Joe, pero walang angal dun sa trabahong binigay sa kanya. Kasi kagandaan ng team namin yun, sir. Yung role namin bawat isa eh. Alam namin. Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw talaga. So sila, mga big man, dahil nga pantay-pantay sila, alam na nila kung sino babantay. So pasensya ka na lang, Jom. Ang linaw kasi nung trabaho mo eh. Tsaka bago ako pumunta ng Litranser, sa Cebu pa lang ako, yun na eh. Mga import na rin binabantayan ko sa school ko dati. So yun talaga. Kumbaga, big man stopper ka talaga. Yun ang tadhana sa akin. Tadhana. Okay naman, kita mo, nasa ka na ngayon, diba? So ayos din. Nakatulong din. Oo. JP, ikaw, sino yung, siguro tatanong ko, sino yung either point guard or yung kaposisyon mo na gwardiya na gigil ka pagkalaban mo nung time mo sa Letran? Nung nag-champion po kami. Si Gio kasi yun yung talagang pinapabantayan sa akin ni Coach Aldin eh. Kahit anong mangyari, doon lang talaga ako, sabi niya sa akin. So, yun lang din kasi yung role ko that time. Kasi nandun pa si Mark, si Macjur. So, yun lang talaga na kailangan ko lang i-stop si Halalon. So, nung time na yun, anong naalala mo, ano yung challenge sa pag-match up kay Gio Halalon? Siyempre, more on experience na po siya eh. So, yung akin lang na sana ma-stop ko lang siya na kahit mag 10 points lang daw siya, sabi ni Coach Aldi. So, hindi ko nagawa eh. Siguro mga 15 pataas siya eh. Sabi ko, kailangan ko pa magtrabaho para yung role ko, magampanan ko. Eh ngayon, ang laki na ng muscle mo ngayon. ano na? Diba ba, Gio, tingnan mo, nakita mo to? Okay na ba yan?